Suprema ang mga hakbang at pahayag nina Ombudsman Boying Remulla at Senator Tito Soto. Ito ay kaugnay sa pagkakaroon ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Hindi, kahit yung sustento lang, tigsi 50. Kasi alam mo na, yung kaibigan mo. You know? Ako, pasang-pasayan sa Senado. Ang dami dun, tsaka sa Kongreso. Diba? Tagal lang sa'yo at wali natin na kumuha sa'yo. At tama lang yung ginagawa mo, hindi ka napipinungan sila, napipinungan sa'yo. Kaya, good job. Ikaw nga boss eh. Ang lakas ng ano mo, ng traction mo. Kaya may minsan ang pagiging ng ulo ko pag nagmamadalas dito sila ng mga siya. Marami niyan, boss. Marami as in bayad diyan. Mayroon silang operation eh. Hindi ko sure kung si Soto pero yung sa kay Marcos talagang napakarami nilang troll. Runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nako po, meron humabibisto. Manyak, nangihipo, at gustong tsorbahin. Oo, may marireveal dito. Box reveal, dahil nakausap na ho ni, parang may tumawag o tinawagan, o tumawag. Kahapon ho, meron tayong napanood. Ito ay isang post, isang upload, Anjo, meron hong binulong ba? Oo, meron hong pag-uusap, taklang tipaklog si Tutasen, eto gusto nyo malaman agad. Oo. Manyak ba? Hindi ko alam. Dito sa video, parang mababa, ha? Ano? Parang ganun. Oh, Diyos mio, Marimar. Alamin natin at korte sinupalpal, itong si Tutasen at si Tutasen ba? Hindi. Oo nga, si Tutasen at si Ombudsman. Oo, sa pag-aresto, patungkol sa pag-aresto kay Senator Bato. At ipapasok na natin, maya-maya, yung box reveal. Wow, box reveal. Amazing. Ano kaya ang laman ng box? Pero dito muna tayo, pasok. Tila isang pagpapakita ng kabastusan at pangiinsulto sa ating Korte Suprema ang mga hakbang at pahayag nina Ombudsman Boying Remulla at Senator Tito Soto. Ito ay kaugnay sa pagkakaroon ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa ng ICC na tila ba parang walang pakailam si Tito Soto sa ating soberanya. Mariing iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi maaaring arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng gusali ng Senado kahit pa may inilabas sumanong warrant of arrest ang ICC kaugnay sa war on DRUGs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Tito Soto, hindi namin papayagan na arestuhin ang sinumang senador sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Tito Soto, ito ay bahagi ng tinatawag na institutional courtesy upang mapanatili ang dangal at integridad ng Senado bilang isang malayang sangay ng pamahalaan. Ngunit kung gawin ang pag-aresto sa labas ng Senado, hindi daw umano saklaw ng tuntuning ito. Haniya ni Tito Soto, kung sa labas ng Senado mangyari, labas na kami dyan. Umalma naman ang ating Korte Suprema. At tila isang malaking insulto ito sa ating institusyon. Hindi ba't nagkaroon na nga ng order ng ating Supreme Court patungkol sa extradition? Kaya't hindi po pwedeng arestuhin agad-agad o hulihin kaagad si Senator Bato ng ICC dahil
Dadaan muna yan, dito sa hukuman sa Pilipinas. Bigyan nyo ng due process. Huwag kayong basta-basta gagawa na ikasisira nyo. Tandaan nyo, galit na ho ang taong bayan sa inyo. Kaya kayo, maging maingat. Huwag kayong padalos-dalos. Dahil pwedeng mangyari, ang dapat mangyari. Lalo na ngayon, iba't ibang grupo na nagpapahayag. O baka kayo ay, pero gusto ko dito ako nanggigigil sa ginawa nila kay Tatay Digong Pero inyo walang due process. Kaya ang tawag doon ay kidnapping. Diba? Napatunayan din yung ibang abogado, at ni Bibi Sara, sinabi rin ni Bibi Sara na kinidnap. Dahil walang due process. Humihiling si Tatay Digong ng abogado, ang kanyang anak ay darating at siya mag-aabogado, hindi pinagbigyan. Ngayon, yung naghuli kay Tatay Digong, ayun, najama, nakarma. Diba? Ginamit lang pala, agoy. Magaling din manggamit si Bungit Pero dito kayo mabubuwisit, matatawa, mamamangha. Dito sa box reveal. Ano ba ang laman ng box reveal? Marami kayong Naku, sino kaya ito? Meron daw sex bomb dancer na gustong jowain. Gustong tusukin. Aba. Namangha ako. Alamin natin dito. May papakilala ako sa iyo pero bahala ka nang umintindi sa sasabihin niya. Ano yun? Ulaan ko! Iliana! Shot! Naunawaan mo? Basta. Ano na? Alam ko no? Pero pwede ba magpasa ka ng batas na may minimum lang ang mga kabit? Monthly? Actually, may batas na gano'n na bawal talaga magpapit. Hindi, kahit yung sustento lang, tiksi 50. Kasi alam mo na, yung kaibigan mo. Naku, pasang-pasa yan sa Senado. Ang dami dun, tsaka sa Kongreso. Diba? Tagal lang sa'yo at wali natin ang tumasa At tama lang yung ginagawa mo, hindi ka napipintuan sila, napipintuan sa'yo. Kaya, good job. Ikaw nga boss Ang lakas ng ng traction mo. Kaya may isa na pagiging ng ulo ko pag nagpapadalas dito sila ng mga rules niya. Marami niyan, boss. Marami as in bayad diyan. Mayroon silang operation Hindi ko sure kung si Soto pero yung sa kay Marcos talagang napakarami nilang troll. At syempre, pero ngayon na-trace ko rin na marami siya marami siya kasi troll siya sa talaga magkaaway ko sila ng mga halos sila trolls ko Ito papakilala ko dating TVJ vlogger si Jay Guevara. Dati akong TVJ Defender. Ngayon Banateros na kasamahan namin. Kaya alam ko kung sino yung tinutukoy mo Ayun na. Yung kapit. Sige. Kabit. Okay. Ang dilim. Ikaw na, huy. sabi mo nga nagkampapuan. Ah. Kampapuan ng pupuan. Ah. Sabi
Tama? Ilan ang alam mo ng ating ipabox reveal ka? Ilan ba? Ang alin? Iba-box reveal. Kasi ito Yan, lang yan. itong katabi ko eh. Dalawa. Dalawa. Tsaka yung isang bata pa. Dalawa tsaka isa pang bata daw. Dati. Yung inalis ng magulang. Agoy. Ano yun? Yung inalis daw ng magulang. Delikado na delikado. Issue lang. Ay, hindi ko alam ha. Hindi ko alam ha. Wala ko alam. Yung kay Tony. Ay. Alala. Meron pa palang sugar. May Tony. Ah. Ito lang, bibigyan kita ng tip para naman meron pang assignment mamayang gabi. Sige. Medyo, ano ba, gusto ko busy yung utak mo mamaya. Ah, sige. Kilala mo yung sinasabi mo. Kilala ko yung sinasabi mo. Ah. Ang yung 2013, hindi siya yun. Ah, hindi siya? Kaya yung sinabi mo, Papuan, yung sinabi mo pumunta, kilala ko yan, sinasabi mo pumunta sa States. May sinabi. Ano pa mga tingin mong kagabi? Tapos yun ang Si Ilona ba? Si Ilona, totoo daw. La. 230. Oo, siya nga. Select ko talagang 230. Pasensya ka na, banat pa eh. Pasensya ka na, mali ka. Mali ako? Pero tama yung, alam mo, tama yung pagwan mo. Pero hindi yung si 2013. Hindi nga, 14. Hindi? 11. Ang pinasabi ko, magkaiba yung sinasabi natin. Ah, talaga? Wala naman ako tinutukoy. Gusto mong pandagdag ng kaso ko ah. wala akong tinutukoy ah. Natawa kasi ako kagabi dahil nung sinasabi mo, kilala ko yan. Kilala ko yan. Okay, sakto. 2013, oo. Ano mo kaya ako umalis siya. Ng pakwan. Alam mo yung sinasabi mo kung sino. Diba si Supergirl ang sinasabi mo? Naku, meron ngang nakalunok ng pakwan. Oo, si Supergirl. Anak ng tipakalong Chinorba. Ha? Sa loob ng wow. Oh, may ganun pala talaga, no? Tuloy. Ay, hindi ko alam. Supergirl? Sino yun? Sandali ah. Sumagot ka. Sandali, may shoot kasi kami. Kausapin mo muna to si isa. Si Jay. Wait lang ha. May shoot ako. Isang shoot lang. Sige. Saglit lang, sir. Sir Anjo, kasi may isi-shoot lang sa saglit na saglit. Sino si Supergirl? Yun. Na-content na rin kita, sir. Kami magpapapaw. Tawag dito? Na-content na rin kita. Nakatatlong video na rin ako. Kaya mananunguhan kita kasi sabi ko parang nagkita na tayo dati. Ang bali... Senado yun. Sino pumitik kung Sa Senado, baka nung hearing. Baka yung dating hearing kay magkasama kayo ni Sir Philip ata noon, magkasabay ata kayo. Sir Philip ba? Mas pero Eddie Garcia Bill yun. Wala na ako sa Senado nung Florida. Okay. Eddie Garcia Bill yun. Pero dati akong TBJ Defender na nung nagkaroon ng issue yung halusos tsaka TBJ. Binanatan pa nga kita nun eh. Siyempre, TBJ Defender. Okay lang, di naman ako trabaho ko yan eh. Trabaho niya, mga buwisit kayo.
Yan guys, si Sir Anjo. Oh, ngayon lang, saglit lang yun, maya babalik na yun. Kami, taping kasi namin ng Banateros. Ano nangyari? Bakit hindi ka na TJ defender? Una-una, tapos na yung issue. Pangalawa, nasa politics na ako. Dito sa politics, ayoko rin ng hindi ko rin nagugustuhan yung ginagawa ni Tito Soto. Binabanatan ko rin siya. Pero pag-usapang agawan ng titulo ulit, ng Itbulaga, susuportahan ko sila. Ipagtatanggol ko sila. Pero pagdating sa politics, laglag kasi si Tito Soto ngayon. Ewan ko ba na, ako na yung nangihinayang sa kanya. Ayaw ko lang magsalita, pero mali yung pinagsinugunan niya. Hindi na pala. Sa'yo ba itong telepono? Hindi, kay Bay, pinahawak niya lang sa akin kasi sabi niya saglit lang daw. Hindi, mabuti, habang wala pa siya. Tindutin mo nga yung mga games na yan sa baba games. Yari ako doon. Hindi naman malalaman. Meron dito 34,000. May nakita ko kanina dito. Asan na yung 34,000. Tingnan natin. Wala sabihin. Wait lang. Asan ba yung banda? Gift. The Rose. Eto na, wala na. Dumating na eh. Dumating na si Bay. Pinapapindot niya sa akin yung Galaxy. Galaxy? Oo. Pero mga sikat yung mga kasama ko. Balag yan ha. Masukat po. Kuya JB ba? Kita nyo ha. May Baxi Bill, may nalunok ng pakwan, meron nabanggit ng pangalan. Chinor ba? Nakalunok ng pakwan? Kita nyo? Merong baho. Sino nagre-reveal? Aba. Kita nyo naman. May tumawag sa sikat na political vlogger. Ang Banateros na si Mr. Banat Bay at si Jeggy Bara. Kita nyo naman. Naku po, Diyos mio, 2,000. Mabaho mo, lumalabas. Paano ka maglilinis niyan? Yung mga alingasaw na. Diba? Paano mo ngayon nawawalisin yan? Ito mahirap. Banat kayo ng banat kay BP Sara na merong milyong-milyong dinorobo kuno. Sa Batangas, rehistro. Ano nangyari? Bakit nababalita ka dito? Diyos mio Marimar, overpricing na cat eye o yung pailaw doon sa kalsada na halagang 300 na ata lang o naging 10,000, hindi natin alam kung magkano na presyo. Overprice? Rehistro! Ano na? Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglicawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto.
Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. Lalaban? Pinaprocess na divestment? Ganun kayo pag nabubuko, no? Ha? Anak ng bugi talaga. Gusto po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Grabe, oh. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Tang-is. Alam nyo, mapapamura ka talaga sa mga 75 million? Ganun lang? Wow naman. Sobra yan. Sobra yan. Ang lakas yung magnakaw. Kung pagbabasehan, ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Yun. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila kinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Kasuhan nyo, pati siya yung nabanggit na congresswoman dyan. Huwag nyo tigilan. O ombudsman. O eto, ano masasabi nito dito? Overprice. O maingay sila noon. Maingay sila sa confidential ni Bibi Sara pero dyan sa Batangas. O ano nangyari? O hindi dapat yan. Kasuhan nyo. O bakit pa nanalo yung babae na yan dyan? O tuloy, ano dito? Sabi ni Kated Pailon. Ang iingay nila doon sa Sara Duterte. Tama, di ba? Hearing doon sa confidential fund, di ba? Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Sino yan? Kapatid niya, nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin sa mga yan? Ang dami pala talaga nila doon. Bakit nga po, di ba? Patuloy po itong nilalabag at wala silang takot. I think ito ngayon ang magandang pagkakataon, girl. Ngayon po, napurgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista na sangkot dito sa ganito pong skandalo nito? Yung the fact lang na merong kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ang kapwa ninyo, buwagin na yan. Buwagin na yan. Mga proponents. Hindi po ba? Salamat din po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating mga episode po ng Think About It. Ito lang ho kasi ngayong ating episode po, no? Para lang natin maiklaro nga, na klaro ho naman ang probisyon ng ating konstitusyon. Klaro din po yung kaakibat ng mga batas. Pero bakit nga po, di ba, patuloy po itong nilalabag at wala silang takot? I think ito ngayon ang magandang pagkakataon, girl. Ngayon po, napurgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista
nasangkot dito sa ganito pong skandalo ito. Kahit nasabihin na po natin na hindi mismo direkta sa mga ghost or flood control projects o substandard. Yung the fact lang na merong kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon kasi po, maganda rin natin subukan ang good faith ng kasalukuyang kongreso, both houses, kasi pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? And then, ito nga po, magkaroon din ng summary proceedings nang matanggal sila sa pwesto. Yan ba'y pagbobotohan pa ng mga miyembro nila mismo para natin masubukan. Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ang kapwa ninyo, buwagin na yan. Oo. Buwagin na yan. Mga proponents. Hindi po ba? Kasi, may point. Ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawa ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka sa provision ng saligang batas tungkol po sa akin binanggit kanina, ilang pang batas. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po ba? Baka boboto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto, pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron pong ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing, doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin yan. Nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin sa mga yan? Anyway. Ang dami pala talaga nila doon. Nakita natin doon sa map kung gaano kadaming mga kongresista at kung saan nila inilalagay yung mga proyekto. Again, tayo kulang sa oras. Iyo kasing inaral ni Chacha itong ilang mga, ito pong si ICI, si Justice, nagsampa kahapon ng reklamo sa ombudsman. Pero mukhang aaralin yata ulit ng ombudsman, di ba? Hindi rekomendasyon lang. Okay, rekomendasyon. So may mga grounds doon kung bakit. Di ba? Yung mga sinasabi na naghatid ng pera kay ganito, doon sa testimonya rin sa Senado na atin napakinggan at yung affidavit. Kasi nga hindi natin sila narinig doon sa ICI. Pero ngayon po mayroong narrative dito sa kanilang supposed to be affidavit. Oo. Nagtanong tayo sa abogado, ngayon pa lang po, anong kanilang impresyon? Ano nga ba? Mukhang nahahawig yung mga pangyayari during itong pinakahuling akwital ng Sandigan Bayan kila JPE, kila Juan Ponce Enrile, at maging dito po kay Napoles, actually kasama sa kay Gigi Reyes. Oo. May pagkakahawig yung mga hindi actual na mga pangyayari, pero yung sitwasyon, yan ang magandang pag-usapan. Kasi ang sabi pa lang bagamat hindi pa nga napag-aaralan, hinihintay pa yung mismong complaint na ihahain, dito pa lang, agad nang iniisip ng ilang mga abogado, ang dali nitong lusutan, sinasabi nila. Opo, ang dali naman daw po itong mag-establish ng doubt. Kasi kasabi po ni Attorney Richard Padulyon, girl, di ba? Mag-establish ng doubt because... Kasi nga kailangan mong patunayan ito beyond reasonable doubt. Konting doubt lang para na ito agad sa inaakusahan. Ang hirap, no? Okay. Beyond reasonable doubt. Pero yung mga magnanakaw sa grocery, huli agad. Hindi mo kailangan patunayan beyond reasonable doubt. Kulong agad kayo. Kalaboso agad kayo, mga B. Pero ito, di ba ito,
Para bang Dapat lang ikulong. beyond reasonable doubt pa, ano ha? Ay, klarong-klaro Hindi na. ako no? magsalita, klaro-klaro Bernardo. na. Klaro-klaro Sorry, na. ah. So hanapan. Itong mga Ano lang natin to, panoorin natin. At tignan natin ha. Mukhang nahahawig talaga eh. Akwital. Nakasuhan. Tapos pagdating ng araw, wala na. Free. Malaya na muli. Ganun sila. At ganun kasimple ang batas ng mayayaman. Pag batas ng may hirap, ba. Malaya ka. Malaya ka magtago. Hindi ka malayang magtago pag mahirap ka. Pag mayaman ka, malaya ka magtago. Diba? Nabibili ng pera. Kita mo nga yung nababalita na bale-balet ang pera parang wala na sa usapin eh. Parang nahihirapan na yung iba imbestigahan eh. Tinuturo na nga eh. Wala pa rin eh. Tuloy. Sandigan Bayan, alam niyo, ngayon lang medyo nagpapakitang gilas. Perhaps, itong nagdaan, siguro hindi na pa pwede Sige. Okay. Birahe. Tayo na. Ay, tapos ka na magbirahe? Uy, mga kapatid ha, yung pong mga nagko-comment dun sa Think About It episode, ano daw yung title nung kanta na iplini? Yan po ay sa Moro Beats Magna. Yan po ang title niya. Kaya po may Magna. beat kasi po may ano doon. Halika dito. Anak ka. Ayun. Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito. Nga mo kami, kaya kami binabaha. Ganda nung kanta. Sa totoo lang, lahat ng mga binabaha ngayon sa Bulacan. Tapos pagdating ng eleksyon, ha? Makakalimot na naman kayo, ha? Baka pag may tatakbo dyan, iboboto nyo, tapos mananalo. Kaya tayo ganito eh. Kasi kayo, ang bilis nyo makalimot. Oy, ito. Saka halagang 5,000, 3,000. Nag-iiba ang wisyo. Kung sino-sino lang ang iboboto sa halagang ganyang kahalagang pera. Ganyang kahalagang pera na ba sa inyo? Hindi ba mahalaga sa inyo yung nangyayari sa inyo ngayon? Ano mahalaga dyan? Yung 5,000, 7,000, 3,000 o yung ari-arian nyo na nilulubog? Diba? Kaya kung maabot kayo sa video ito, pagdating na susunod na eleksyon, tandaan nyo yung mga dumorobo sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!